Hello, hello, hello mga tao. It is me, Apple with me at welcome ulit dito sa Minecraft Java Edition. Yehey, yehey, wow, congratulations for clicking dito sa video natin. Ito na yung reward nyo, it's cake. Yes, welcome ulit guys dito sa episode 7 na ngayon. At ito, makikita nyo yung ating bed. Ang dami na niyang mga berry bushes na nakapaligid sa kanya. Hindi ako yung naglagay ng mga berry bushes na to. Si Apple with you siguro. And parang wala pa siyang sinasabi. Pero no, medyo hassle. Parang pa-heart shape yung ayun, berry bushes natin dito. Pero hindi yata natin pwede iiwan yan dyan. Dahil nasasaktan tayo whenever natutulog tayo. Bell dito. So, kung naalala nyo last episode guys, na-setup natin itong enchanter natin, diba? And yeah, gusto ko sana ng mas marami pang levels yung papakit ng enchantments na to. Pero yeah, gusto ko pa ng mas maraming levels sana para makapag level 30 enchants na tayo. Pero, tanong nga muna natin kay Apple with you kung ano meron dito sa mga berry bushes na to. Ano nangyari dito sa aking bed? Excuse me, what is this? Bakit na meron? Wala lang. Ano lang. Wala naman pala eh. Babalik ka. Punta ka, dali. Saan? Dito sa fishing area ko. Yes. Tingnan mo to. The books. Look at the Wow, book. Fortune 2. So, bow. Wow, may mending. Gusto mo? Wala akong arrows to. So, nakita nyo guys, nakapag-fishing si Apple with you ng magandang bow over here. Yung problema lang ngayon, wala kaming arrows para magamit namin ito. Kaya, naisip ko, kailangan namin ng arrows and kailangan namin ng levels. What if, maghanap na lang kami ng skeleton spawner na bibigyan kami ng pareho nun, plus bones at iba pang stuff. And thanks to chunkbase.com, alam ko na may skeleton spawner malapit lang dito sa amin. Madaya ba yun? I don't know. Tara. Meron Pero may fish dito, oh. spawner here. Ay, One fish. kawawa. One lang siya. Dito meron pa, oh. Kuha tayo ng isa. Madami sila dito. Tactical fishing. Yeah. Oy, nasan yung fish? Here. Friend for you, friend. Pwede ba sila i-breed? Hindi yata eh. Pero hindi yata magdi-despawn yan pag galing siya sa bucket. Dito na ako sa cave. Okay. So yung skeleton spawner na nahanap namin, malapit lang siya dito sa aming staircase papunta sa deep slate level sa aming mga strip mines. And yeah, dahil nga kay chunkbase.com na figure out namin na merong malapit na skeleton spawner sa amin. Pero di ko alam, para sa inyo ba guys, madaya ba tong si chunkbase.com kung gamitin natin siya para makahanap ng skeleton spawners? Para sa akin, okay lang naman ata kasi di naman sa parang binibigyan natin ng sobrang malalakas na gear yung sarili natin or something. Pero ewan ko, sa inyo ba, sabihan nyo ako sa comments. But ito na, papunta na kami sa coordinates ng skeleton spawner namin. Ginagawang 2x2 yung tunnel na to. Di naman kailangan, panoorin na lang kita. Yeah, you got this. I believe in you. Baho. Baho mo. Oh? Hindi ka pa naliligo na. Excuse me. Ayun, rinig ko. Oh! Ito yung skeletons. Problem is, madami sila pagkabukas man yan. Bubble ba yan? Yeah. From the spawner ata. Dito ba? Sa baba? Yan o. Oh, yun. Ito na nga yung spawner. Because surprise! Surprise! Ayun. Papatayin sila. Ako nga, Beb. Ako, Beb. Ayun. Wow! Meron ka ba niyan? May apoy ba? Word mo. Anong apoy? Yun Oh! o. Block. Ay, alas ka dyan. Ayaw nga, no? Wow! Okay, wala nang spawn. Other side music disc. Wala. Saddle, So yes, ito yung ating skeleton spawner. Yes, sobrang lapit lang nito sa strip mine area namin. Thanks to Chunkbase na hindi madaya. But also, sa next episodes na lang natin gagawan to ng farm. Ito yung magiging source natin of experience and bones and arrows at kung ano-ano pa. Gawan ba natin to ng farm? Yeah. Gusto ko sana ng next time.
Gusto ko ng soul sand bago gumawa ng farm for ganito. So next time ko na lang i-explain kung bakit gusto ko sana ng soul sand para sa magiging skeleton spawner farm thing natin. For now, magki-caving na lang muna ako dahil kailangan ko pa rin talaga ng iron. Ang dami nating iron na ginastos para sa ating hoglin farm last episode. At habang nagki-caving ako dito, may nahanap akong something special. Oh, another spawner. Oh, Kelly? zombie. Oh, stay away from me, zombies. Stay away. Uh-oh. Can't get up here. Oh, they can get up here. Baka mamatay ko dyan. Sayang Kaya yung nga level. Dalawa sila. Here's the running. Here's me running. Haha. Medyo sketchy yun, no? At daming hearts na nawala sa atin nun. Buti na lang maganda yung ating food dito. And yeah, hindi ko ginamit si chunk base para mahanap itong zombie spawner. Accident lang to. And ito guys, small pro tip para sa inyo. Kung ayaw nyo ma-damage masyado yung weapons nyo dito, habang nagki-caving, pwede nyo i-one hit punch lang itong mga tiny slimes. Hindi pa kayo nadadamage ng mga yon. Super weak sila. And ito, kita nyo itong bagong bat design. Ano opinion nyo dyan? Oh, wow. Tapos kung for some reason, sobrang ayaw nyo talaga gamitin mga weapons nyo, pwede kayo gumamit itong lava bucket. And minsan iniiwasan ng mga mobs, so kailangan nyo ilagay sa block mismo kung saan sila nakatayo. Sa kanilang mga paa, and ayan, nasusunog na sila. And pwede na lang tayo tumakbo-takbo dito. Yes. And dito, wala tayong ginagawa kundi maglagay lang ng lava bucket. And look at us winning. Look at us winners. Oh, so pro. Iilang oras later. Okay guys, so gusto ko lang pakita one last time itong heart-shaped berry bush thing na iniwan sa atin ni Apple with you na medyo annoying dahil So ipapakita ko na lang siya one last time dahil tatanggalin ko na siya soon because dito natin dapat ilalagay ang ating starter bahay. Okay, one last screenshot for the memories. Ganyan. All with our friends in the background, yes. Okay, ito na. Time to remove the berries. One last harvest muna bago natin sila suntukin at mawala sila forever. So sadness. Oh wow, nasa nether tayo bigla. At may tumatahol na aso. Hindi ko alam kung rinig yan sa mic pero nandito tayo sa nether ngayon dahil gusto ko nga maghanap sana ng soul sand para sa skeleton spawner farm thing na gagawin natin next time, hindi ngayon. So okay, ito nag-tunnel lang tayo hanggang sa umabot tayo sa ibang location dito sa nether at dito may nakita na tayong mga soul sand over here and may basalt doon, nakita nyo yun, may pusa Habang nandito na tayo sa nether, kukuha na tayo na itong mga quartz dahil binibigyan tayo nito ng maraming XP para umabot sa level 30 at ito na tayo, i-enchant natin yung ating diamond pickaxe, sana swerte. Wow, pangit naman, yes, ang enchantment lang nakuha natin. Minsan kasi kung swerte tayo, bibigyan tayo ng extra enchants. Iilang minuto later, okay, ito level 30 na ulit tayo. Nag-fishing lang ako para umabot ulit dito at tinanggal ko na yung enchantment dito sa diamond pick natin gamit yung grindstone. So tingnan natin kung swerte tayo dito sa efficiency 4. Tchaneng! No! Basura! Ano ba yun? Isang enchantment pa rin ito. Lock of the Sea 2 at level 30. Pero kung takpan natin isang bookshelf dyan, magiging Lock of the Sea 2 at level 24. Yun! Super simple trick pala yun, guys. Kung lagyan nyo ng torch sa tabi ng isa sa mga bookshelves sa inyong enchanting setup, bababa yung requirement para sa max level enchant. Pero bababa rin yung quality ng max level enchant. So ito, tingnan natin. Wow! Binigyan niya tayo ng extra enchantment. Yun, may unbreaking. Okay na tayo dito for now. Iilang isda later. Okay guys, ito update. Meron akong ilang fishing rods dito dahil fishing lang ako ng fishing dito and medyo okay pa yung enchantments natin dito. Ito meron siyang lure and lock of the sea. Ito meron rin lock of the sea. So kung i-combine natin sila pareho, lalong lalakas pa yung ating fishing skills. And yeah, umuulan pa, so ibig sabihin mas madalas dumarating mga isda. It's a good day for fishing today. Alright, ito may baon akong anvil dito para makombine natin yung dalawa nating mga fishing rods dito. 21 levels para i-combine tong dalawa. Nagiging na siya, mas magastos para i-combine pero ito mas malakas na yung ating fishing rod here. Actually, dito sa chest na to, si Apple with you, meron siyang mending fishing rod. So, gusto ko lang i-check kung magkano kung i-combine natin. 33 levels, wow! Ay, ito 13 levels na. So, kaya yan actually. So, yung sa fishing rod natin, mending na lang yung kulang na enchantment. So, okay, try natin gawan ng magandang fishing rod. The ultimate fishing rod na merong lahat ng enchantments talaga.
Okay guys, na-discover ko nagiging mas magastos yung pag-combine ng fishing rods kapag nababawasan sila ng durability. Ito, 15 levels na kailangan natin. 13 levels lang yan kanino dahil ginagamit natin itong fishing rod na to. So, siguro, ang gagawin ko na lang ay gagamitin ko yung fishing rod ni Apple with You, yung may mending, para hindi na tayo mabawasan ng durability at maging mas magastos pa yung pag-combine ng dalawang fishing rods for the ultimate fishing rod na ibibigay natin kay Apple with You dahil siya yung mahilig talaga sa fishing. Okay, ito na. Malapit na tayo magkaroon ng enough levels para makagawa ng ating ultimate fishing rod and para magawa na siya ng special name pa. So, dito sa anvil na... Wait. Gusto ko tong rotten flesh para sa ating mga doggies. Papakainin natin sila na to. But okay, ito. Combine natin itong dalawa for 15 levels. Tapos, kailangan natin yung extra 1 level para bigyan to ng unique na pangalan para kay Apple with You. Like, my beautiful actually okay na to, bahala, my beautiful fishing rod yan. Okay, so yung last thing na gagawin natin sa episode na to ay magse-set up ako ng little something para kay Apple with You. Doon natin ilalagay itong ultimate mega fishing rod na ginawa natin para sa kanya. So magle-level up lang muna tayo ng konti pa and then oh, look at this parkour. Look at that pro skills. Ang galing naman na how. So, ilalagay natin yung ating simple setup doon sa tabi ng chest ni Apple with You sa kanyang fishing area. Over here. Oops. Pero yung anvil, akin pa rin. Because mahal yan. Mahal sa pag-ibig. What? Mahal sa resources. Sa iron. Whoops. What the heck? Talino naman. Oh, look at that. And then, you just put this in a little something, look at that, a little something. Oh, what is this? What is this aim? Tada! Wow, so beautiful! Wow! Beautiful! So okay, yun na muna yung ating episode for today, guys. Tingnan na lang natin kung ano yung magiging reaction ni Apple with You dito sa ating super beautiful gift over here. Ang ganda ng fishing rod niya dito. Actually, gagamitin ko pa siya ng konti para mag-fishing kasi masaya talaga yung fishing para sa akin. So guys, bago matapos yung episode, gusto ko lang pakita, habang nag-fishing ako dito, may nahanap akong, oh look at this, it's a mending enchanted book. Nakahanap tayo ng mending book from fishing, sobrang rare yan, apparently. And yeah, nakailang ba tayo dito? Ilang fishings yung nagawa natin. Yung maganda dito sa Java Edition, check natin sa stats yung ito, times used. Tingnan natin kung ilang beses natin ginamit yung fishing rod natin. 536 times tayo nag-fishing bago nakahanap ng mending book. Wow! Swerte ba tayo doon? Hindi ko alam, but here, meron tayong mending. Hindi ko lang kung saan ko siya gagamitin or kung gagamitin ko siya at all. Baka gamitin ko lang siya pang decoration, pang trophy. Itong mga trout na to, nagsiswimming sa ilalim ko habang nagfi-fishing ako dito, nagre-relax ako dito. Talaga to mga pasaway, naabangan akong bumaba. Pero ito na yung ating beautiful fishing rod in action. And yeah, gagamitin ko lang to hanggang sa magkaroon ako ng madaming levels ulit. Ito yung relaxing way of leveling up ng konti for enchantment. So yeah, yan na muna ating episode for today, guys. Bago matapos yung episode natin, meron akong one last super relaxing clip na gusto i-share sa inyo, mga super chill moments lang habang nagfi-fishing ako dito. So sana na-enjoy nyo nga yung medyo mas tahimik, mas chill na episode natin na to. And yeah, magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. Have a great day mga tao. Goodbye!